mga cellphone ninyo upang hindi po makadistract sa ating paggawaing araw na ito. Magsitayo po lahat upang awitin ang panalangin tinuro sa atin nating Panginoon. Tayo pong silahod upang magbigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, sa wagas niyang pag-ibig at pagmamahal kanino man, tunay na ang lahat ng kanyang layunin ay sa kabutihan at ikabubuti ng kanyang mga anak. Naway patuloy na makita ng mga anak niyang ito na minamahal dito sa lupa, ang tunay na kanyang kahiwagaan, na di man nakikita, subalit patuloy siyang gumagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mikas. Pakinggan ninyo ang kaso ni Yahweh laban sa Israel. Tumindig ka, Yahweh, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ni Yahweh, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano bang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkakalipin. Sinugo ko sa inyo si Moises, sina Moises at Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Bayan ko, gunitay ninyo ang pakana ni Balak, ang hari ng Moab.
ang tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor at ang nangyari mula sa Sitim hanggang sa Gilgal. Sa gayoy malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang mailigtas kayo. Anong dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, sa Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon, ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Itinuro niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sinusunod at susunod sa iyong Diyos. Buhay ba ang Ama? Kung ang damdamin mo ay mahirap mo sundin ang mga bagay na ginagawa mo, tunay na napakahirap gawin. Subalit kung ang ginagawa mo ay nagmumula sa damdamin na nararamdaman mong kay saya't kay sigla mong pagtugon at sa iyong pagtupad ay maligaya, ikaw rin naman ang nakadarama ng tunay na kasiglahan at pag-uumalab ng pagtupad. Ano nga ba ang maiaalay mo sa Ama bilang isang magulang mong tapat, totoo at marapat na nagpahiram ng buhay? Mga bagay bang hindi niya kailangan? Mga bagay bang siyang may likha at nagpahiram? O ang iyong damdamin at kalooban na tunay na may buhay na pagmamahal? O kay ligaya ng taong nabubuhay ng nakakadama ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi sang saglit, hindi nagkukunwari, at hindi kunwari lang, kundi pag-ibig na buhay at nararamdaman sa damdamin. Mga minamahal, aanin nga ba ang mga bagay? Napakahalaga ng mga bagay. Subalit alin ang masigit na mahalaga, buhay o bagay? Kung sagana ka man sa lahat ng bagay, subalit ang buhay mo ay walang kabuluhan, ang katawan mo'y nangihina, nanlalambot, masaya kaya ang buhay mo sa mga nakikita mo na mga bagay? Mahirap pagtuunan ng pansin ang kasiyahang hindi nakikita ang pinagmumulan. Hindi nakikita kung paanong pagkilos, sapagkat maraming tao nakatuon ng pansin sa mga bagay na nakikita at pinahahalagahan. Ngunit paano mo ba mapagtutuunan ng pansin ang sa iyo'y magbibigay kahalagahan at tunay na nagpapahalaga? Paano mo nga madarama ang tunay na ligaya at saya kung mapapatotohanan mo ang Diyos mo'y kumikilos na buhay sa iyo? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Naranasan nyo na ba ang paggising nyo'y parang ang saya-saya nyo? Parang ang sigla-sigla ng katawan nyo? Para bagang nag-uumapaw ang galak nyo? At naranasan nyo na rin baga yung kahit wala naman kayong sakit, wala naman kayong iniisip, pagbangon nyo, pagmulat ng mata nyo, parang tamad na tamad kayo? Parang wala kayong gana, parang wala kayo sa sarili nyo? Oo.
Iba't iba ang nararanasan ng tao, sapagkat tao. Iba't iba ang mararamdaman ng tao sapagkat tao. Ngunit ang Ama, na iisa lang ang damdamin at iisa lang ang layunin, pare-pares lang sa Kanya. Walang araw na hindi masigla siya. Walang araw na di maligaya siya. Dahil ang pag-ibig ay punong-puno siya. Na kung mararamdaman at matatamo lamang ng lahat ng tao, mag-aalab din ang pagsusumakit at pagsusumikap nilang patuloy siyang kamtin. Upang patuloy na manahan ang pag-ibig na walang maliw. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Nais ko lamang pong ibahagi kung paano ko napapatotohanang mahiwaga at buhay ang Diyos. Isang kaganapan na naman sa buhay ko. Na naglakbay lang kami, nakatulog, at ng pagmulat ng mata ko ay parang dugo lahat ang makikita sa dulo. Na pinakikiramdaman ko kung may masakit, kung may mahapdi. Wala naman. Maliban kapag tumitig ako sa cellphone, na parang nahihirapan. Sa madaling salita, pinahinga ko yung mata ko na tumitig. Sapagkat parang ang hirap tumitig doon sa liwanag ng cellphone. Hanggang sa tinitiis ko po yung gusto ko magbasa ng Facebook, ng magsagot. Hindi ko po magawa dahil pinapahinga. Ang wika'y pahinga. Na hindi pa binabahagi sa akin ng Panginoon kung bakit nagkaganon ang mata ko. Tinatanong ako ng mga kasama ko, Apo, hindi po ba nasundot? Kung nasundot ito, masakit. Subalit hindi ka ako. Hanggang sa nangusap po ang Espiritu na hindi po kasi ako may kibo na may nararamdaman akong parang may nakaano dito. Pero ginaganyan ko, maliwanag naman. Wala lang. Maliwanag. Kahit saan ko, baling maliwanag. Pero kung minsan kung may nakakapansin sa akin, ginaganyan ko. Iniikot ko para makita ko kung saan may nakasagabal. At yun, binahagi sa akin, ugat siyang pumutok na ang dugo ay madidrain din. Para hindi mamuo yung barado na yon at kumalat. Pinapatakan ko po siya ng aksibal. At nangusap na 3 araw. Bukas po yung maiging 3 araw mula nung nangusap kapon. Kanina po, napagmasdan ko hindi na siya masyadong mapula. May puti-puti na pong nakagilid. At kagabi po, nasabi ko matutulog ako para mapahingan lalo. Subalit, nakahiga po ako ay dumarata lang mensahe. Ang sabi nung katabi ko na, kung turing ako yung magulang din na, sabi niya, Apo, bakit? Anak, hindi ako pwedeng hindi bumangon. Hinanap ko yung iPad. May dinaratal ng mensahe, kailangan itala ko ito. Kapag gayong nagmula sa Panginoon, siya naman ang nagbigay ng mata ko. Siyang nagdaratal ng salitang ito, makakaya ko ito. Hanggang sa matapos po yung mensahe, at nang matapos ang mensahe, pinadama yung pagal na katawan at pasubali matulog na ako. Napakabuti ng Panginoon. Nang sambitin niyang tapos na po at pahinga ko na, nahimbing na po yung tulog ko. Bakit nga ba nagbabata kang maglingkod sa Diyos? Bakit ka nga ba nagsusumakit at nagsusumikap maglingkod sa kabila ng anuman ang gawin mo? Maging tapat at totoo ka na sa lahat ng tao. Ibigay mo na lahat ang pwersa ng kakayahan mo. Magpakatotoo ka na sa lahat ng tao. Ang di totoo sa'yo, hindi pa rin loloobing gustuhin.
kung ano man ang pakita mo at mapakita mong kabandahan loob at kabutihan. Subalit dahil sa binuhay na damdamin ng Panginoon, na pagbabatahan mo ang mga gayong uri ng tao, sapagkat ang wika nga niya, iniba ko ang damdamin mo, binago ko ang puso mo, upang ipakilala ko ang sino mang sumusunod sa akin na totoo, sadyang nababago ang puso niya at pag-iisip sa lahat ng sandali ay may pangunawa ito. Subalit tandaan mo anak, ang lahat ay may hangganan at wakas. Kaya nga't ang pasubali, isa mang matimpiin, isa mang mapagparaya, dumaratal din ang takda na ito'y magwawakas ang pagtitimpi at pagpaparaya kung labis sapagkat ito'y kinakalos. Lalo't higit, kung ang gagawaran mo ay walang alam, kundi ang kanya at wala nang pakialam sa pinapasakitan. At yan ang pawang katotohanan, anak, wika nga niyang maliwanag. Sa madaling salita, kung maunawaan lang ng tao ang pagsunod sa Ama at pagkilalang lubos ay totoo, ang masakit sa iyo, hindi mo magagawa sa kapwa mo. Ang alam mong pang-aabuso ay di mo magagawa kahit kanino. Ang alam mong malabis ay hindi mo gagawin kahit kanino. Na kung minsan may mga tao, alam na nilang hindi tama ang ginagawa nila. Subalit para sa kanila'y tama pa rin, wala pa rin silang pakialam. Subukan mo namang ang ginagawa nila'y iyong ituwid at itama, masama ka pa. Sapagkat hindi nila maabot ang tama para sa iyo. Hindi nila nakikita na ang ginagawa nila'y hindi mo kayang gawin. Sapagkat ika'y may takot at totoo ka. Kaya't kung lahat lang ng tao ay totoong may takot at totoo sa Ama, walang abusado at mga abuso ng kapwa-tao. Sapagkat ang lahat ay may kahihiyan. At kung may kahihiyan ng tao, may pag-ibig sa kapwa-tao, kailan may di magmamalabis sa kapwa-tao nito. Sa madaling salita, kaya nagawa ng tao sa panahon na yaon ang lapastanganin at abusuhin ang Kristo. Sapagkat ang pagkakaalam nila silang totoo, silang tama, at hindi nila nakita ang matuwid na gawa ng Kristo, ang tama at tumpak na gawa ng Kristo, ang pagpapadama ng pagmamahal sa kanila ay hindi nadama sapagkat wala silang tiningnan kundi ang kamalian. Wala silang hinanap kundi ang magiging kasalanan. At yan ang tao sa sanlibutan. Ngunit, sino kaya sa palagay ninyo ang napaparusahan at parurusahan? Ang nagpapakatotoo o nagpapaimbabaw ang pag-uugali nito? Mga minamahal, paano nyo mapapakita ang katotohanan na taglay nyo kung walang pagbabago at walang naiba sa pag-uugali bilang tao? At paano nyo mapapatotohanan ang hiwaga ng Ama kung walang ipakikita at mapapadama sa inyo ang katotohanan niya? Ano ba ang hiwagang sinasabi? Yaw na nga yung pagtitiwala mo sa mga nagaganap sa buhay mo, na ang pagtitiwala mong tapat sa Kanya, sa mga salita Niya, ang pinaniniwalaan mo at nagaganap naman sa buhay mo, katulad ng kahiwagaang ito. At pagdakay, binalik ang senaryo. Ilan na ba, Constancia, ang naging pasyente na ang mga mata nila'y pulang-pula, ugat na pumutok, dugo ang lumuwal. Subalit, yaon ay naghilom, nagbalik sa natural, sa pamamagitan lamang ng itinuro ko sa iyo. Kaya yaon po ang patuloy na ginagawa. Paano nga mapapakita yung malaking kaibahan at pagkakaiba ng pagkilos ng Ama na hindi nakikita kung sa tuwin ay ang bibigyan tuon lamang ng tao, yung mga nakikita lamang ng mata?
Katulad ng mga bulag. Mayroon silang nakikita na hindi nakikita ng mga maliliwanag ang mata. Katulad ng mga bingi. Mayroon silang naririnig na hindi naririnig ng mga malalakas ang pandinig. Sapagkat may bulag na may pangunawa na mas malawak ang nakikita niyang mabuti. May bingi na hindi nakaririnig, ngunit maliwanag niyang naririnig ang panukala at kalooban ng Ama. Nang dahil ang damdamin nila at kaisipan, ang siyang nangungusap at naghahari, kung anong kabutihan nilang nakikita at nadarama, na taglay nila bagamat sila'y bulag at bingi. Na hindi nakikita at naisasalarawan sa nakikita lamang ng mata, ang mga kahiwagaan ng Ama, sapagkat ang mga mahiwagang gawa niya ay di may kikintal lamang sa mga mata para masilayan mo't makita, kundi may ginagawa siyang hiwaga na hindi man makita, ngunit nagpapatotoong mahimala at mahiwaga siya. Kung nagaganap na ito sa buhay nyo, mapapatotohanan yung buhay ang tinatawagan nyo. Mapapatotohanan yung totoo ang sinasamba nyo. Mapapatotohanan yung dakila siya. Kaya't kung papaano, sa pandaman ninyong kumikilos siya, na pagbabagot na pabago niya, ang pandamang itong tinanggap nyo, may sasalarawan yung ganap kung gaano kahiwaga ang Diyos ng liwanag at Diyos na dakila. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Mateo. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at pariseyo, Guro, maaari po bang pagpakita ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang nilalarawan ang nang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda. Gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Ang tinutukoy sa banal na aklat na ito ay ang Kristong nangusap, nagsalarawan, nagsabuhay ng katotohanan at kalooban ng Ama. Nagpakita ng mga hiwaga at himala, subalit ang mga bulag sa katotohanan at mga bingi sa katotohanan ay walang narinig at walang nakita, sapagkat di nila niloob at ginusto ang sundin at mapakinggan ang kanyang mabuting halimbawa. Nang dahil ang tao'y walang minamasdan kung minsan, kundi yung maipaparatang maibibintang sa kapwa, kung hindi niya gusto at di niya kagustuhan, ng taong yaon ay tanggapin at matanggap. Sapagkat maraming tao ang nagsasabing maka-Diyos at Diyos ko at Panginoon ko, ngunit ang damdamin nila, walang damdaming maka-Diyos at makatao. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Nadama nyo na po ba kung paano kahiwaga ang Diyos? Nakilala nyo na ba ang kanyang pagkilos?
Naisasalarawan nyo na ba kung paano siya mapagmahal at kilala nyo na ba ang kanyang pag-ibig? Mga minamahal, saan man dako, kahit saan man, sino man at kailanman, ang pinakamahalaga, ang mapakilala mong ang Diyos mo'y mapagmahal, mapagkalinga. Uminom ka ng tubig. Kung kayo po ay naririto at ang laman ng puso't isip niyo kung paano yung gamot na lalagokin ninyo, wala kayong maunawaan. Dito sinisiwalat at pinapahiwatig po ang kahiwagaan at himala ng Diyos. Subalit, kung naririto man kayo, wala kayong nakatuon, kundi kung paano ninyo kakamtin ng kagalingan, wala naman ang isip at damdamin nyo sa salita ng Diyos, paano po kayo magkakaroon ng hiwaga? Kaya sa dakong ito, magagalit yung hindi nakakaunawa. Sasabihin, prangka pala yang siya po kunching. Diretsahan pala yang po kunching na yan. Sa hindi nyo namamalayan, kaya nagalit ang tao sa Kristo sa diretsahan at prangkahang pangungusap. Sapagkat sa diretsahan at prangkahang pangungusap, katotohanan ng taglay. Sa paligoy-ligoy at marami pang sinasabi, sinungaling ang karamihan. Buhay bang Diyos? Kapag marami kang parabula sa bibig mo at maraakitin mo lang ang tao, hindi yun nararapat sa Diyos sa pananaw niya. Ngunit kung ikaw man ay kagalitan ng hindi makaunawa, ang Diyos na may lugod na lugod at tuwang-tuwa, mas mabuti. Kaysa doon sa maraming ang tumanggap, inuto mo naman at nauto mo lang. Samantalang ang Diyos mo, natuwa at yung mga ilang tumanggap at nakakilala, naligtas naman. Buhay bang Ama? Kaya sa dakong ito, hinihingi ng pagkakataon, habang may pandinig ka, may pangunawa ka, dapat makakilala ka na sa Ama. Sapagkat kung wala ka ng pandinig at wala ka ng pananaw, wala ka ng panlasa at wala ka ng pangnamnam, wala ka ng pandama, wala ka ng pagkilos, kahit makilala mo pa ang Ama, hindi mo na makikita at di mo na tuwirang madarama kung gaano kahiwaga siyang kikilos sa buhay mo. Katulad ng halimbawa, ang isang taong mamamatay na lamang, tsaka lang siya tatanggap. Paano pa niya makikita ang kahiwagaan at kadakilaan ng Diyos? Paano pa niya madarama ang sarap ng masarap tumanggap at kumilala sa Panginoon niyang tinanggap niya? Kaya, ang hamon ng buhay at hamon ng buhay pananampalataya ay ito, habang may lakas, habang may kalusugan. Huwag lamang kapag ikay mamamatay at huwag lamang kapag ikay hilahod na sa hirap, tsaka katatawag, tsaka ka maghahanap. Dapat ang tao, nasusumpungan niya na ang Diyos, malakas pa siya. Natatanggap niya na ang Diyos, malakas pa pandinig niya at maliwanag pa pananaw niya, upang sa kanyang pagbabagong buhay at sa bagong pagtanggap niya, lumigaya siya, mapagbasihan niya yung buhay niya noon at buhay niya ngayon, pipiliin niyang buhay niya ngayon kung nakilalang ganap ang Diyos na kanyang tinatawagan. Ganon ang nais ng Ama. Yaon ang layo ng Ama. Sapagkat, sabi nga, halimbawa nasaktan ka, ang ginawa mo'y kasinungalingan. Pag may nagsinungaling sa'yo, masasaktan ka. Samantalang nung ikaw ang nagsisinungaling, hindi mo nararamdaman ang magsinungaling na nasasaktan yung kapwa mo, pinagsisinungalingan mo. Ganun lang ang buhay. Ganyan lang ang buhay sa lupang ito. Mararamdaman mo lang ang sakit ng ginawa ng kapwa mo pag nangyayari na sa'yo. Subalit habang hindi nagaganap sa'yo, ang ginagawa mo sa kapwa mo tao, hindi mo mararamdaman ang sakit na dinudulot mo sa kapwa mo, nagbibigay kang sakit at pagdaramdam sa kanya.
Habang hindi mo nalalasap ang pait na nilasap ng kapwa mo, hindi mo masasabing mapait. Ngunit at pasubali, kapag ang pait na nalasap ng kapwa mo ay nalasap mo rin, doon mo masasabing mahirap pala ang lumunok ng pait. Ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Kaya kung lahat lang ng tao ay tuwirang makakadama at kikilala, alam nyo baga mga minamahal ko, kay saya at kay ligaya ninyo. Kayo man ay aba, kayo man ay mahirap, kayo man ay nasa karukhaang buhay, kung payapa, kung may galak, kung may kasiyahan, at kay makontentuhan, may kakontentuhan, mararamdaman nyo pa rin ang pagmamahal ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Matwid ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoong-totoo ba siya? Magpakatotoo, magpakatapat, makikita ang hiwagang taglay niya. Pagpalain kayo. Dakila at walang kapantay ang Amang bumuhay at tagabuhay ng patay. Ang Amang bumuhay sa lahat ng sandali ng nilalang ng tao na siyang mapapag-asahan at pag-asa ng sinuman. Dakila at walang kapantay sa mahiwaga at mahimalang gawa na hindi kayang gawin ng tao sa lupa. Yaon na nga ang patutuong kaiba siya at kaiba ang tao, sapagkat ang tao ay nilikha niya at binuhay niya. Ngunit siya, noon pa may buhay na. At walang bubuhay sa kanya, maliban siya ang buhay na tatanggapin ng tao, ang bubuhay sa mga tao. Sapagkat ang buhay niya ay walang kamatayan, di tulad ng taong may wakas at hangganan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kumisan, kinakailangang may ipatupad o may maganap muna upang may mapakitang hiwaga at himala ang Ama. Kumisan, kailangang mayroon munang masaktan para may gamutin sa nasaktan niyang balat o nagsugat. Kailangan may sumakit muna ang ulo para may magamot na sakit ang ulo. Ang sakit niya ay sakit sa ulo upang mapatotohanan kung sa salita lang pinagaling siya. Salita lang ng Diyos, gumaling na sakit ng ulo ko. Ganyan kahiwaga ang Ama, ganyan kadakila siya. Ang mga kaganapan at pinatutupad niya, pinangyayari niya ito upang sa mga nagtitibay na kumikilala sa Kanya, sa mga tapat na tumanggap sa Kanya, napapatotohanan at naisasalarawan ang Kanyang mahiwaga at mahimalang gawa. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung magkagayon, sa tuwin ay tinatanong ang tao, buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang sagot ng tao, Amen. Subalit lahat kaya ng sumasagot ng Amen, pinagtitibay nila sa sarili at pinaniniwalaan nila sa sarili na buhay ang Diyos na tinatawagan nila, na dakila siya at may magagawa sa sarili nila, na mahimala siya at may gagawing hiwaga sa buhay nila, at tanggapin lamang mapapatotohanang ang salita niya ay salitang makapangyarihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya't may mga pinagtitibay siya ng loob at kalooban upang sa mga pinagtibay niyang loob at kalooban, isip at damdamin na magtiwala sa kanyang hiwaga, maniwala sa kanyang himala, na hintayin at batahin ang kanilang pagpapalaya ng Ama at kalayaan nilang tatanggapin. Kapag naganap at natupad na yaon sa kanila, sila ang nagsasalarawan, sila ang nagsisiwalat, sila ang naguulat ng pawang katotohanan ng Ama sa lupa. Na di man nakikita, di man makita, salita niya'y buhay, totoo, tapat, kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
nek karamanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh. Kanina, sunod-sunod ang pag-ubo mo. Ang sabi, uminom ka ng tubig, dinudul-dul naman yung gamot mo. Ano? Teka muna. Sa dedugtungan ko pa, hindi ka nga uminom. Naampat ba yung sunod-sunod mong pag-ubo nung uminom ka ng tubig? Ha? Oh. Yun ang sinasabi. Kung susunod ka lang at magtitiwala ka, maniniwala ka, may gagawing hiwaga ang Ama. Kaya nga sinabi sa'yo, uminom ka ng tubig. Naririnig niyo po ba yon? Di naman po kayo bingi, no? Dahil kulang nga ang paniniwala at kulang ang tiwala, idudul-dul yun. Ba't naririto ka pa? Ano? Kaya kapag may tumatanong at nagtatanong, tutuloy ko po ba ang gamot ko? Anong tugon sa inyo? Nasa sa iyo. Ilang beses mo na bang inunom yan at ilang buwan ka na bang lumalagok niyan? Taon na po eka. Taon na ba eka ang sinabi mo? Gumaling ka ba? Hindi po. Abay, magnilay ka. Ikaw ang sumagot sa tanong mo. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Ba't sasagutin ka? Ikaw nakakaalam, 1 taon kang umiinom ng gamot mo. Hindi ka kamo nagbabagot, di ka gumagaling. Anong naiiba? Ano ang naiba? Anong resulta ng iniinom mong gamot? Di wala. O ba tatanungin mo pa kung tutuloy mo pa? Dapat, kung hindi nababagot, di naiba, balik ka sa doktor mo. Sabihin mo, aba, 1 taon ko na pong ginagawa ito, inom ako ng inom, walang nababago. Sa kanya ka magreklamo. Sa kanya ka tumanong, di ba? Ngunit yung walang kinalaman sa sakit mo, pagdating mo'y ura-urada, gusto mo'y gumaling ka na pagdaka, hindi naman Diyos yung kaharap mo. Dahil hindi ka naniniwala at taong minamasdan mo, may hiwaga ka bang makakamtan? Kristo mang naturingan, lahat ng hindi tumanggap, walang nagawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, lahat ng sumunod, naghanap, nakakita, at tumanggap sa hiwaga. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Karami mo na kayang ininom na gamot. Ganyan lang ang buhay. Sa palagay nyo, yung gawain ito, umusad ang taon kaya at nakausad kaya ang taon na ganito ang binilang kung walang naganap na hiwagat himala. Kung walang pangyayari na hindi kayang isalarawan at ipaliwanag kung paano nangyari. Kung walang naganap na di kayang gawin ng tao. Kaya umusad at umuusad, magpahanggang ngayon na di nakausad dahil sa gawang hindi tao ang gumagawa. Kaya upang matanggap nyo yun at kayo ay makatanggap, paniwalaan nyo hindi nyo nakikitang ganap. Pagharian kayong lubos. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Yung kauli, dagdagan mo inom mo, wag para kang umiinom ng lagok ng malaki-laki. Kung maaari nga, ubusin mo yan. Sige, inom. Yan ang gawin mo, uminom ka ng uminom. Napakatipid mong uminom pahinga muna. Pahinga ka muna sa pag-inom. Hingang malalim. Pag nakakita kayo sa kapwa nyo na pangyayari, ay, bakit yun nung unang araw hindi nakakalakad, ba't ngayon nakalakad? Huwag niyong tanungin yung kapwa nyo kasi walang alam sila. Ang tanungin mo ay ang Diyos na hindi mo nakikita. Diyos ko, kahiwaga mo nga pala, no?
baka ikaw rin maniwala. Ngunit kung susuri ka lang at hahanap ka lang ng hiwag at himala sa sarili mo, hindi ka naman naniniwala, eh umuwi ka lang. Sigurado wala. Walang wala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang dakong ito, kahit kailan hindi natatakot na maubusan at mawalan si Apo Kunching. Sapagkat si Apo Kunching hindi siyang naghahakot ng tao. Kaya kung sasabihin ng tao, ay mawawalan ng tagasunod si Apo Kunching. Si Apo Kunching siguro mawawalan ng tagasunod dahil tao siya. Subalit yung naghahakot sa inyo, hindi mawawalan kahit kailan habang buhay si Kunching. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakahiwaga ng Ama. Hindi ba kayo nagtatanto at nagsusuri? May darating, may lilisan. May naiba, may kapalit siya. Ganun lang ang buhay. Parang sa damo, pinatay ngayon, may sumuhol na naman. Parang sa bulaklak, pinigtasan ngayon, bukas may bumubuka. Ganyan lang ang buhay sa lupang ito. Sapagkat, ang ginawa ng tao ay ginawa ng tao. Ang binalangkas ng tao ay ginalangkas ng tao. Ngunit ang binuo, ginawa ng Ama, hindi madidibag at di mabubuwag ng tao. Kaya habang gusto, may daratal, may makikita, may magagawa. Habang gustong tumupad at makakatupad, ang pinatutupad. Maliban na nga lamang kung ayaw tumupad ang pinatutupad. Kung ayaw sumunod yun, tinatawag. Subalit, kung susunod ang tinatawag, kung tutupad ang pinatutupad, patutupad din kung anong dapat ipatupad. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, kumain ka. Sabi ng matanda, huwag kayo kakain matamis, sinuubo ka eh. Oh, pakakainin naman kita ng matamis. Sige. Kailangan habang kumakatas yung tamis na yan na dumadaan dito, pinananaligan mong balsamo sa'yo yan. Alam kong may magagawa kung di nyo mawawawaan ang pananalita, sadyang ang masasabi nyong pasuplada naman. Subalit kung mananamnam nyo at naunawaan nyong tinuran, masasabi nyong pawang katotohanan. Kaya't ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Ang may pandama sa inyo'y makadama. Ang may matay naway magliwanag na. At mawawa ninyong mga tinudlot, tinuran kong binitawan sa inyong harapan. Upang kayo'y makakilalang lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhok nyo man napaplantsa na iuunat. Ano pa kaya ang inyong utak na kung bumaluktot matwid di makaunawa, ay makaunawang ganap. Dinadaluhong mo naman, o bigyan na lang kita. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo, Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin
alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang pagka winika niya, manalig ka na. Ako sa iyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Aking minamahal, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari. Di tanggapin, alam ko may ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyo pong tatandaan may magandang mangyayari. Kaya lamang sinabi man sa iyong magandang mangyayari sa buhay mo, dahil napakarami mong iniisip at aburido ka, hindi mo mapaniwala ang may magandang mangyayari pa sa buhay mo. Ang mahalaga na dapat pagtuunan ng tao, may pinatupad man at pinangyari sa buhay mo, para lamang ikay magtiwalang ganap at totoo, labanan mo't paglaban mo ang katotohanang tinanggap mo. Hindi yaong ikaw mismo sinisira mo ang pag-asa mo. Ikaw mismo pinapatay mo ang pag-asa mo. Ikaw mismo nawawalan ka ng pag-asa. Ikaw mismo manampalataya ka. Ikaw mismo magtiwala ka. Ikaw mismo umasa ka upang patutuhanan ng Diyos na tinatawagan mo, tapat kang nagtitiwala at tumatanggap sa Kanya. Sapagkat wala ka kung wala siya. Hindi ka ang bumuhay sa sarili mo at di ka binuhay ng kahit na sino. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, oo nga naman Kung minsan totoong-totoo po Ako po pag nakikinig ako ng mensahe, pag pinakikinggan ko yung mensahe, ako mismo nasasabi ko sa sarili ko, katanga ko naman. Kung yung salita na ito, hindi ko naman pinag-aralan at hindi ko naman alam, nilalabas sa bibig ko. Pagkatapos ako mismo di maniniwala at magtitiwala, napakahuwad kong tao. Kaya alam niyo po, yan ang nagiging daan kung bakit napagtitibay ang sarili ko, kung bakit pinagtitibay ko ang pagtitiwalang lubos, dahil hindi ko alam kung paano nagaganap ang bigkasin at mabigkas ang gayong mga salita. Kaya kapag naganap po sa buhay ninyo ang ganap magtiwala at maniwala, nakikita nyo yung hiwaga at kahiwagaan. Subukan po ninyo, magtiwala kayo sa himala, maniwala kayo sa hiwaga ng maganap sa inyong buhay dito sa lupa. Pagpalain kayo.
Iba ang sayo, iba ang kanya. Iba yung pinagmumula ng ubo mo, iba ang pinagmumula ng ubo mo. Kaya parehas man kayong inuubo, magkaibang naging cause ng ubo nyo. Ganun lang kasimple ang buhay sa mundo. Kaya parehas man kayo nakitang pipila-pilantod, kung hindi kayo parehas na napilay, hindi pa rin parehas ang pinagmula ng inyong pagkapilantod. Ganyan lang ang buhay. Kaya parehas man kayo nagupo sa buhay, kung hindi parehas ang pinagmula ng pagkagupo ng buhay nyo, ngunit parehas kayong sa lamang ang pagtitiwala nyo, hindi man parehas ang pagkagupo ng buhay nyo, isa lang ang magtitindig sa buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Ganon din sa kagalingan, ganyan din sa karamdaman. Hindi man pare-parehas ang sakit nyo, sa iisang Diyos kung magtitiwala kayo, isa lang din ang pamamaraan at kaparaanan niya, ang kapangyarihan niya para magpagaling sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya marami siyang pamamaraan, mga instrumentong kaparaanan upang tamuhin at kamting nyo kagalingan habang kayo'y mabubuhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung minsan, may mag-uusap na operahan ako sa ganun ako rin ba't ako naoperahan ako hindi nababagot, di nawawala. Ay, ang sa akin wala na. Ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Yan ay pawang nagaganap at katotohanang nagaganap. Sa makatwid, hindi man ninyo parehas na nakamtan ang kagalingan. Ang nakamtan ni Juan ay di nakamtan ni Pedro. Ikaw na hindi pa gumagaling, na kung gumaling na si Juan, patuloy ka pa rin lumaban at umasa. Sapagkat kung nauna si Juan sa iyong gumaling, o nahuli si Pedro sa iyong gumaling, o pagkatapos ikaw pa rin ay buhay, parehas kayong makikinabang. Buhay ba ang Diyos? Ganyan lang ang buhay. Kaya't ang pinakamahalaga, magtiwala sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Katulad po ng unang panahon, yung paniniwala ng unang panahon, hindi paniniwala ngayon. Tama po ba? Sapagkat ang paniniwala ng mga tao ngayon ay hindi na paniniwala ng unang panahon. Noon marami ang naniniwalang huwag kang lalabas, kumakain pa. Paikutin ang pinggan. Marami ang naniniwala noon. Ngayon, hindi na. Kasi nung panahon na yun, walang mga restaurant. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kumakain yung nabutan mo, aalis yung inabutan mo, ikaw aalis ka rin. Pagkatapos mo, may dumarating naman. Sa tahanan po ang usapan, kahit sa tahanan ngayon. Hindi na rin sabay-sabay kumakain ng isang pamilya, lalo na't may mga hanap buhay. Kakain yung maunang kakain, mahuli ang unang kakain. Pag nag-abot sila sa mesa, iiwanan yung nauna. Ay aalis, at ang natira ay matitira. Kung mabagal yung kumakain, nauna pang kumain yung isa, nahuli pa yung inabutan. Subalit, kung mabilis kumain, yung naunang umalis. Dahil may hinahabol pala. Ganyan lang ang buhay. Marami nang nabago. Maging sa teknolohiya, sa mundong ito, maraming pagbabago. Kaya huwag kayong mahuli. Magpakauna na kayo. Ang bagong pag-uulat na totoo. May espiritu na. Maniwala ka na, taong anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag nagpatumpik-tumpik ka pa't nagpahuli ka, matutulad ka sa unang panahon. Mahaba ang saya. Pag tumuwad, wala naman panty sila. Kita pa rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano ibig sabihin? Pagkahaba-habang litanya, namamatay din. Pagkamatay na may wala rin kinamtang kaligtasan sapagkat ang gaway lisya. Ngayon, nakikita ka man ng kapwa mo, iba ang panunot mo at iba ang gawa mo.
kung ang puso't isip mo'y mabuti pa rin ito, parehas kayong maliligtas dun sa taong ang pananamit ay saya. Kung mabuti rin loob niya. Sapagkat hindi sa damit yan, hindi sa panlabas na kaanyuan, sa kalooban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Noon, pagkakapal-kapal ng suot ng tao, may petticoat pa. May kamiso na, nakasaya pa sila. Pagkahaba-haba, ayaw ilabas ang sakong. Ngayon, hindi na nakatago sakong, pati puwit, hindi pa rin. Ganyan lang ang buhay. Subalit, kung may natatago kang ugaling maganda, yun pa rin ang susuriin ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At yan ang gawa ng Ama na hindi makikita ng mga mata. Ang mabuting kalooban at mabuting kaisipan ng tao na tinataglay nito sa kalooban at kaisipan niya. Hindi yaong panlabas na gawa, panlabas na salita. Ang kalooban, doon napapatotohanan ng Ama kung ano ang pagkilos niya sa mabuting kaloob at mabuting tinanggap ng kanyang mga anak. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Naginhawahan ka ba? Ha? Laban ka. Labanan mo lang. No? Kumbaga, nandyan na yan eh. Kaya, labanan mo na lang. Ano? Mayroon akong nadaanan ko lang pong ganyan sa Facebook, pagbukas ko ng Facebook eh. Tapos eh, pag nagtuunan ko ng pansin, i-share daw. Mayroon daw batang inopera, kaya pala sumakit ang tiyan. Nakita daw po ay linta sa loob ng tiyan. Kumain lang daw ng kangkong. Ang nakain ay linta pumasok. Sabi ko, ang linta ay ganun kalaki na ipasok ng bata at niluto ang kangkong na hindi namatay ang linta. Para naman yata hindi yata ako kapanipaliwala ito, no? Kayo po, naniniwala doon? Nakakapaniwala po ba yon? Po? Ha? Nakakapaniwala ba yon? Katanggap-tanggap ba yon? At may mga taong gano'n. Nakabiyak yung pinakita yung sabi ko, Ama, sana po itong dapat nawawala sa mundo eh, yung mga ganyang story, ano po? Kangkong. Eh, pag natakot kang kumain ng kangkong, eh, pag bit-bit mo yung kangkong na ganyan, makikita mo na kung may linta, di ba? Ha? Eh, pag hinimay mo pa, ibig sabihin, nasa loob sa loob ng pinakatubo ng kangkong. Oh, eh pagpalagay na, limbawa, nasa loob ng tubo, pinakuluan, di namatay ang kangkong? Ay, ang linta? Di mamamatay? Buhay pa rin? Sa demonyo yata, linta na yun pag di namatay sa kulong tubig. Ha? Baka hindi yun nilinka. Binarang siguro yun. Ano? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Ama ay tapat. Ang Diyos ay walang maliw. Ang kapangyarihan niya ay ganap. Humingi kayo sa Kanya ng liwanag. Humingi kayo sa Kanya ng lakas. Humingi kayo sa Kanya ng karunungan. Humingi kayo sa Kanya ng kapayapaan. Humingi kayo sa Kanya ng kapanatagan. Humingi kayo sa Kanya ng pagmamahal. Lahat ay hingin nyo. Lahat ng mabuti, mayroon siya. Pagpalain
kayo. Ang wala lang sa Kanya, ang kasalanan at kamalian. Lahat ay nasa Kanya taglay niya. Kung gusto mo na makamtan, humingi ka sa Kanya at sambahin mong tapat siya. Pagpalain kayo. Totoo ba yan? At yan ang pawang katotohanan, kaya't sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? May tatanong po ba kayo? Yan, ang gamot mo ay pananampalataya. Sapagkat ginawa na sa'yo ang sasensya at patuloy pa rin ginagawa sa'yo ang sensya, talinong sensya, kapangyarihan naman ng Ama ang asahan mo. Pagpapala niyang espiritual ang tanggapin at kamtin mo para ang nanlulumo mong katawan, ang nanghihina mong pag-asa, mapalakas, mapasigla. Buhay ba ang Ama? At yan ang kailangan sa mga nanghihina, ang loob, humingi ng lakas at tapang sa di nakikita. Naririnig niyo po ba yung sinasabi? O, yun po, sundin po niya yun. Makikinabang po siya. Ano po? Nang pinagaling ng Kristo, ang patayang katawan, ang lampa na pinatindig na paralitiko na hindi makalakad, may sinabi bang iba? May pinalagok ba? May pinainom ba? Wala ano. Ano lang ang sinabi? Pinagaling ka ng iyong? Mayroong ba lahat ang tao noon? Mayroong ba lahat ang tao ng ganon? Pananampalatayang totoo? Pananalig na tapat? Wala po, no? Katulad mo, sinabi sa'yo, kailangan eka maoperahan para eka maagapan. Naagapan ba? Opo, makinig po kayo. Mas matimbang yung pakikinig kaysa pakikiusap. Ano po? At pagkatapos pong nakinig at tumanggap, mas matimbang pa rin yun sa pakikipag-usap. Ano? Sapagkat kung makiusap man siya ng makiusap at ikaw na may katawan ay kulang sa pangungusap at pagtanggap, ano ang mangyayari? Sino ang dapat? Ngayon, kung siyang ina at ikaw ay sanggol, walang muwang ang sanggol, dapat siyang maniklod at manambitan. Ngunit pares na kayong may muwang at ikaw'y may kaisipan, ikaw mismo, sapagkat di kayang iligtas ng sanggol ang sarili niya, kaya ang ina ang kasama niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nakiusod ka lang. Upo na lang po kayo. Halika. Dapat din yun na siya sinasama. Manalangin ka na lang, tagapanalangin ka na lang para hindi siya napipressure, hindi siya natitense, hindi siya nag-aalala. Yun. Sa inyong mga matatanda, hindi na dapat yung ganyan. Oh, ayan. Yan ang kulang sa paniniwala sa Diyos. Puro habag, puro awa. Kaya kayong mga may edad, kayong mga magulang, kayong dapat maging matapang. Para yung anak ninyo ay patapangin ninyo. Eh pagkaganyan, pinahihina mo lang loob ng anak mo eh. Totoo yan. Hindi po ako nagbibiro. Totoong totoo. Hindi nakakatulong yung luha. Hindi nakakatulong habag. Ang nakakatulong, panalangin at pagiging tapat sa pananampalataya. Yun ang pinakamatibay na maitutulong ninyo sa inyong pamilya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa dakong ito, tinuturo ang gayon para magandang tanggapin
at makamtan. Yan ang pinakamagandang makamtan ng tao. Ilang taong ka na? Siya. Ha? O, 88. Siya. Kabata pa, no? Sa makatwid lang pagkabulang salita. Wala sa edad yan. At yung henerasyon ninyo, hindi naabutan yung edad na yan ng mga henerasyon ngayon. Tandaan ninyo. Yung mga humahaba pang buhay na abot ng ganyang taon, yung henerasyon nila noon. So, bahalit yung mga sisila ngayon, kung buhay pa si Apo Kunching, tampalin ninyo at sampalin pag may inabot ng gayon. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Patotoo lamang po ng Panginoon na gaano man kalawak ang pag-aaral ngayon sa science, gaano man ang panibagong teknolohiya, hindi taong nagpapagaling, kundi siya pa rin. Kaya sa Kanya kayo humiling, sa Kanya kayo dumaing, sa Kanya kayo manambitan, gawin niyong katapatan ang paglapit at pagsusumamo, upang sa gayon, makamtan nyo ang pagpapalakas ng loob at pagpapatapang, pagbibigay malawak na pangunawa at malawak na pagtanggap, upang kayong lahat ay matutong magalak. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? May tatanong po ba kayo? Wala kayong itatanong. Ang hilingin po natin, bigyan kayong lahat, bigyan tayong lahat ng matibay na pananampalataya, ng matatag na pagtitiwala at buhay na pag-asa habang nabubuhay. Pagpalain kayo sa inyong lahat. May bukas pa. May bukas pa po ba? May bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kasawian. Patuloy hanapin ang katugunan sa bawat araw ng buhay. May Amang lumalang, ang lahat ay kaya niya, sa lahat ay ipahiram ang mabuti, at sa lahat ay makakabuti. Kaya
tanggapin paghahari niyang ganap sa isip at damdamin. Kayo'y tumanggap, may Ama ng liwanag, may tapat sa lahat ng sandali na kailangan ay siyang mangunguna sa lahat. Lagi niyong tatandaan, kung minsan sa halip na napapabuti sa pagdudumali at pagmamadali, napapasama pa sa dati. Kung kayo ay may gagawing, hilingin niyo sa Ama ang tunay na pamamaraan. Hawakan ang mga kamay ng mga manggagamot ninyo. Ituro ang paraan na sila'y huwag magkamali. Ibigay ang tama na makabubuti sa inyo, upang ang gagawin nila ay huwag makapagpahamak, kundi ikabuti at makagaling. Sapagkat ang lahat ng kabutihan at makabubuti, tanging sa Ama magmumula. Sapagkat tanging siya lamang ang nagsisilbing liwanag at buhay, at siyang tunay na kagalingan. Kagalingan ng kaluluwa, kagalingan ng katawan, kasiglahan ng katawan, kasiglahan ng kaluluwa, kalakasan ng espiritu, pagkahina ng katawan, ay pagiging marapating. Ito'y buhayin at tumapang kung tatanggapin nyo, espiritong di nyo nasisilayan man lang. Pagharian kayo habang may buhay. Naibae kanto, no? Ganyan ang buhay. Ang buhay mo ngayon, di mo alam bukas ay iba na. Ang buhay mo noon, di mo alam mamaya ay iba na. Kaya walang nananahan at tunay na mananahan na di mag-iiba't magbabago ang kapangyarihan ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahanang, nek karamanayahanang, nek karamanayahanang. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Halina kayo, mga minamahal ko. Kung kayo man ay binibendisyonan ng mga pinagtiwalaan at binigyang karapatan, na sa pangungusap ay sa kanila'y niluluwal at binibigyan kayo ng bahaging katagat salita, nawa, huwag makagalit, huwag makayamot sa inyong damdamin, kundi makapagpaalab ng pagtitiwala, paniniwala at pananampalataya, upang makinabang kayong ganap at kayo'y magkaroon ng liwanag. Pagpalain kayo. Kung minsan naman, walang dinaratal, walang binabahagi, hindi ibig sabihin, walang sasabihin sa inyo at walang dapat sabihin. Madama nyo lang at madama lang, patuloy damhin kung anong nais at layo ng Ama, may tumimo lang sa puso nyo at maramdaman nyo buong katawan para na siyang nangusap sa inyo at narinig nyo na kung anong layo at nasa niya. Mga anak, lagi kayo sa akin ay manalig. Pagpalain kayo sapagkat walang hindi malulutas, walang hindi makakahulagpos, walang hindi makalalaban habang may buhay na may lakas ang katawan. Habang pinahihiram ang buhay na pahirang. Habang binibigyan ng pagiging isang taong nabubuhay sa lupang ibabaw. Pagpalain